Sa paghahanap ng kasagutan tungkol sa krus na to na nakadisplay sa loob ng Museo de Halahala, dinala tayo ng hangin kay Tio Bonjing, isa sa dating executive assistant ni former Mayor Eli Pillas noong termino nito. Marami kaming napag-usapan at naikwento nga rin ito ang librong pinalimbag niya noong 2015 na tungkol sa kasaysayan ng Halahala. Naisulat niya raw ito sa tulong ng mga kwento ng matatandang nakapanayam niya noon at ng pananaliksik tungkol sa mga lumang kagamitang nakolekta para sa museum. Pero nang umabot sa punto ng pag-uusisa tungkol sa nasabing krus, nadiskubre naming wala rin palang ideya o impormasyon man lang si Tio Bonjing tungkol sa nasabing krus na ito sa Museo de Halahala. Pero nalaman naming may isa pa palang kagaya nito na may kinukubli ding kwento. At ito ang itsura ng nasabing krus. Ang krus na ito ay matatagpuan sa isang patahian sa Barangay Punta at nasa ilalim ng pangangalaga ni Ate Dolor, na ayon sa kanya ay galing pa sa mga ninuno ng kanilang pamilya. Sabi ng nanay ko, nakuha yan sa bundok nung nasusunog ang simbahan. Kaya ang tawag nila dyan, agaw sunog. Ayon sa kwento ng mga magulang ni Ate Dolor sa kanya, galing daw ito sa nasunog na simbahan noon dito sa bundok ng Barangay Punta. Nasagip lang daw ito ng kanilang mga kanununuan at itinago sa loob ng bahay, hanggang sa may pamana na nga ito sa mga sumunod pang henerasyon. Ang nakakuha niyan, yung kanya pang ninuno. Kumbaga, kung ilang salin lahi na, 68 na nga ako binatnang ko na yan. Doon pa yan sa matatandang sinauna. At ang nasabing krus, hindi lang daw basta ordinaryong kahoy, dahil mapaghimala rin. Yan yung nasa gitna ng terrace. Nung binabago siya, ayaw niyang mabunot. Kinausap siya ng kapatid ko, sabi ng kapatid ko, ilalagay ka sa maayos na lagayan, kaya magpabunot ka. Nung bunutin niya, ayun, bunot naman. Tapos nung nakalagay na siya dito, pag may dumadating na taga ibang lugar, halimbawa taga Antipolo, sabi nila, madalas daw sumasakit ang kanilang tiyan. Kumakahit sila dito, kumakayas. Ang ginagawa daw nila, nilalaga nila yun. Pag naman, tinatanong naman sila ng ate ko, ano mangyari sa'yo? Wala naman daw ang sakit ng tiyan. Kaya sabi nila, para daw may himala. Hindi lang yan, dahil may personal ding karanasan si Ate Dolor na tila iniligtas sila ng nasabing krus sa kapahamakan. Nung masunog yung bahay ng kapitbahay namin, sabi ng nanay ko, huwag kang mag-alala, hindi tayo masusunog. Kasi yung krus na yan, agaw sa sunog. Ayan, dikit na dikit lang kami. Nung umanong apoy, doon napunta sa kapitbahay. Yung kapitbahay ang nasunog, hindi kami nasunog dito. Minsan na nga rin daw itong pinagkainteresan ng munisipyo para ilagay sa Museo de Halahala. Binibili yan ni Mayor Eli Pillas. Sabi niya ilalagay daw sa museum. Hindi ako pumayag kasi kabilin-bili na ng nanay ko, wag daw gagalawin yung krus na yan. Hanggang ngayon, malalim ang pananalig ni Ate Dolor at ng iba pang taga-barangay Punta sa nasabing krus. Yan daw mapaghimala. Aalagaan kayo yan. Kaya kahit paano, walang nangyayari dito sa amin na masama. Nananalig kami sa kanya Hindi pa sarado ang kwento ng krus sa Museo de Halahala. Nananatiling mailap ang impormasyon tungkol dito. Pero tila inaakay tayo ng pagkakataon sa isa pang krus na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Halahala. At mukhang may isang panibagong kwento ng pagtuklas ang naghihintay sa atin. Dahil ayon kay Tio Bonjing, may naiwan pa raw na ruins ang nasunog na simbahan noon pang panahon ng Kastila. At matatagpuan ito sa tinatawag nilang bundok ng Barangay Punta, na ngayon ay sinakop na ng Green City. Payagan kaya tayo makapasok para masilip ang area? Kung gusto niyo ring malaman, follow Yellow Hat Project and like and share this video. Don't forget to share your thoughts at the comment section. Let's explore Halahala!